Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel at for today's video, ipag-uusapan natin ang tungkol syempre sa mga Dabber Cards. Pero bago yan, nais ko munang ibalita sa inyo ng ilang mga executive po ng TV5 ay bumisita dito po sa bagong studio ni Mr. Willie Rebillame na kung saan ay pagdadausan po ng Will to Win na kanyang programa. Sabi nga po dito sa TV5 execs binisita ang Will to Win set. Bumisita ang ilang TV5 executive sa Will to Win set sa TV5 complex sa Novaliches para silipin ang preparasyon para sa pagbalik telebisyon ni Willie Rebillame. Mismong si Will ang sumalubong sa execs, kabilang sila Media Quest President and CEO Jane Basas, TV5 President and CEO Guido Sabaliero, at Signal TV First Vice President Shena Olaso. 3 days na lang po magbabalik na daw ang sa telebisyon itong Will to Win, dala ang ligaya at pag-asa sa mga Pilipino. Ngayong July 14 na linggo 4 p.m. sa TV5 at simula Lunes hanggang Biyernes po ang Will to Win mapapanood from 5 p.m. to 6:30 p.m. So wala po siya ng pang Sabado. So eto po, ipapakita ko po sa inyo ang mga picture ng mga executive kasama po itong si Mr. Willie Rebillame. Ayan po si Mama Jane Basas, katabi po ni Mr. Willie Rebillame. So marami na po ang excited sa pagbalik ng programa nitong si Mr. Willie Rebillame. Kaya kung kayo man ay excited at interesado na manood ng live dyan sa studio ni Mr. Willie Rebillame, mag-book na po kayo para kayo ay makasali. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa pang binahagi po ng TV5. Sabi dito mga kapatid at ka-satellite sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasama namin kayong magse-celebrate sa ating welcome back party. Live na live daw ang ligaya at mga sorpresa sa SM City Tugigaraw, SM City Jensen at SM Center or MOC ngayong July 14, linggo 4 p.m. buong pamilya maki-Will to Win. Grabe no, yung ilan sa mga SM ay bukas na bukas para po sa pagbabalik nitong si Mr. Willie Rebillame. Live na live po tayo sa mga SM na ating nabanggit. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa magbabalik sa Itbulaga, walang iba kundi ang Bulagaan Olympic. So, meron pong nagkomento sa isa nating channel na Olympic lang daw, hindi daw bulagaan. Ito na nga po yung nakasulat, oh. Sabi dyan ng TBJ team, meeting na para sa Sabado, getting ready na daw para sa Bulaga Olympic and Yellow Team. So, ang katim po nitong si Miles Ocampo ay sila Casey, si Sam, and syempre itong si Eunice, yung dalawa na paiba. So, napaiba po ng team si Jean and syempre itong si Anne. Exciting po ito at marami na po ang mga Dabber Cards natin na super excited sa magaganap sa araw po ng Sabado. Kaya right after po ng announcement ni Bossing Big Soto kanina, yung mga singing queens and syempre yung ibang mga Dabber Cards host, meron na po agad pa-meeting sa kanilang mga grupo kung ano po yung gagawin po nila ng kanilang team. Samantalang ipiplex ko naman sa inyo itong pinost po ng TBJ, mga picture po ito ng ating team studio na nakiisa po sa panonood ng live ng Itbulaga dito po sa TV5 Mandaluyong Reliance Center. Sabi nga dito, smile dahil Thursday na. Salamat sa mga Dabber Cards na nakiparty sa amin ngayon. So, ito po yung ating main topic. Ito ay tungkol kay Karen Aistrup na kung saan ay pinaghahanap kanina pa po sa live ng Itbulaga. Ang katanungan po ng mga fans ni Karen Aistrup, bakit hindi daw kasama si Karen sa Bulagaan or sa Olympic
Olympic na yan nagaganapin daw sa Sabado. So, possible daw ba na wala si Karen Aistrup at absent hanggang Sabado? Yan po ang katanungan po nila. Kasi meron pong nag-comment dito sa live ng Itbulaga na tapos na daw yung kontrata nitong si Karen na tinututulan po natin. Kasi si Karen po ay regular na sa Itbulaga. So, meron dito mga nag-comment to sa YouTube channel po ng Itbulaga. Sabi dito, napapaisip ako kay Karen Aistrup. Kamusta na kaya siya? Absent kaya si Karen dahil nag-aayos siya ng mga requirements for this coming school year? Kung hindi rin siya kasali sa Barangay Olympics, it means na wala rin siya sa Sabado. I'm missing you, Karen. Tapos may nag-comment po dito na busy sa school dahil opening, baka wala siya sa Saturday, kaya hindi na nabigyan daw ng team. So, pwede po, no? Kasi alam naman natin na working student itong si Karen Aistrup. Habang siya po ay nag-host sa Itbulaga, pumapasok din po siya sa school. Pero may mga nagtataka po na kahit daw pumapasok itong si Karen Aistrup sa school, ay hindi daw ito uma-absent. Yan po ang kanilang mga sinasabi. Kaya nagtataka daw sila bakit biglang walang Karen ngayong araw po ng Huwebes. So may nag-comment pa po dito, hindi pala kasali si Karen sa Barangay Olympics this Saturday. Well, si Karen Aistrup pa naman ang pinakainaabangan ko na makita for that special EV segment. Dagdag pa po ng isa, bakit si Karen Aistrup hindi kasali sa Bulagaan Olympics sa Sabado? Absent kaya siya kaya hindi kasali? Kasi ngayon absent si Karen Yan din naisip ko dahil di naman nila pwedeng sabihin on air na di papasok si Karen sa Saturday. So, ito lang po ang masisigurado ko sa lahat ng mga naghahanap po kay Karen Aistrup at nag-aalala po sa kanya ngayong araw po ng Huwebes. Hindi po tinanggal, hindi po natapos ang kontrata ni Karen Aistrup. Ang dalawang pinaghihinalaan po dito, maging ako, possible na masama po ang kanyang pakiramdam. Kaya po siya umabsent muna sa Itbulaga at pinag-rest muna siya ng production para makapagpahinga siya syempre. Or pwede din po na busy po siya sa kanyang paparating na schooling. 'Di ba malapit na po ang pasukan? Kaya medyo busy lang po siguro si Karen Aistrup ngayon. So mawawala man siya sa Itbulaga, hindi ibig sabihin nun ay tinanggal na siya or tapos na po ang kontrata. Dahil itong si Karen Aistrup po ay regular na sa Itbulaga. And syempre, meron po siyang kakayahan, meron siyang potensyal, isa siyang performer. 'Di ba? Nakikita naman natin na kayang-kaya niya pong mag-solo na mag-perform dyan sa stage ng Itbulaga. Tapos papakawalan lang ng Itbulaga, 'di ba? So napakasayang ng isang Karen Aistrup. At isa pa, wag na wag po tayong maniniwala sa mga nababasa po natin sa live chat ng Itbulaga. Every live po sila dahil hindi po natin alam kung yan ba ay may katotohanan.